Magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back again sa ating channel mga ka-treasure hunter. Nandito na naman po tayo sa ating pong pagbabahagi ng kaunting kaalaman tungkol po sa paghahanap ng mga nakatagong kayamanan. At tayo na naman ay magbabahagi ng kaalaman tungkol po sa paggamit ng axe. So atin pong tatalakayin ngayon kung ano-ano nga ba ang mga bawal. Paano tayo mag-detect ng axe na accurate na hindi tayo nahihirapan mga ka-treasure hunter. So nung una atin pong tinalakay kung paano ang tamang paggamit nito, ngayon ay atin pong tatalakayin ang tamang paraan at ano-ano ang mga bawal kapag tayo po ay nagdidetect. Anong oras po ba ang pinaka-the best na mag-detect ng axe locator? So maaaring hindi natin alam na ang ating mundo ay umiikot at nagbabase po ang karamihang locator sa magnetic field ng ating daigdig na kung saan ang programa po ng axe ay gumagamit ng magnetic field at ginagamitan nila ng transmitter at saka receiver gamit po ang microchips na kung saan gumamit ang mga scientists ng radio frequency. So kinumbine po nila ang radio frequency at saka ang magnetic field. At may mga sekreto po silang ginawa para madetect po ang mga metal at ang mga uri po ng mga minerales na kung saan nakadeposito sa ating mundo mga katiit. So ipapakita po natin sa inyo kung paano po ang gamit or mga bawal sapagkat napakahalaga po ang may alam sa ating gamit sapagkat maaring hindi natin alam kung paano ito gamitin at maligaw tayo sa atin pong paghahunting mga ka-treasure hunter. Samahan niyo po ako sa maiksi pong pagpapaliwanag sa inyo at pagbabahagi. Po tayo mga ka-treasure hunter sa atin pong pagbabahagi ng kaalaman tungkol po sa axe locator. So atin pong ibabahagi sa inyo ngayon kung ano po ang tamang oras ng pagdidetect at ano-ano yung mga bawal sa pagdidetect. So bakit may tamang oras mga ka-treasure hunter? May tamang oras po sapagkat ang magnetic field po ay bumababa or bumabagsak kapag umiinit na ang ating daigdig. So nagbabase po kasi ang axe locator sa magnetic field ng ating daigdig at yung tinatawag na radio frequency na kung saan bounce back signal mga ka-treasure hunter. So ang tamang oras po ng pagdidetect ay mahalaga. So ang pinakamagandang oras po ng pagdidetect ay alas 7 ng umaga hanggang alas 9 at alas 3 ng hapon pababa. So kung mas umaga, mas the best. At kung mas hapon, mas the best. Basta hindi na masyadong mainit yung ating daigdig sapagkat ang magnetic ay bumababa ang kanyang atraksyon kapag nainitan. At kung mapapansin ninyo kapag kumuha kayo ng magnet at pagdikitin ninyo ang magnet na dalawa at inyo itong painitan ay bumibitaw sa kanyang pagdikit. Yun po ang dahilan kung bakit mas maganda ang umaga sapagkat malakas pa po ang magnetic field kapag walang init pa ang ating mundo. So ang pinaka-the best na pagdetect ay umaga at hapon. So umpisahan po natin mga ka-treasure hunter ang atin pong pagbahagi sa inyo kung paano gamitin itong axe. Pagdating ng inyong axe kung paano ano yung unang gagawin. So ang una ninyong gagawin mga ka-treasure hunter kapag dumating ang inyong axe ay i-full charge ninyo ang inyong mga device or gadgets na EKS. So i-charge po muna ninyo hanggang ma-full charge ang dalawang ito at makikita ninyo yung charger kapag ma-full charge na yung charger ninyo ay magkukulay green po ang ilaw ng inyong mga charger. So
malalaman ninyo kapag full charge na sapagkat nailaw po ng green ang charger kapag puno na po. At pagkatapos po itong ma-full charge, huwag ninyong i-on kaagad ang inyong mga device. So ang gagawin po ninyo ay titingnan ninyo, check upin po ninyo kung may damage ang inyong device. At kung may makita kayong damage ay huwag ninyong galawin at pwede ninyong ibalik sa kumpanya na kung saan nagbigay sa inyo ng locator. So kapag nagalaw nyo na po kasi, bawal na pong isauli ang mga locator kapag nagalaw na po. So mahalaga po na hindi ninyo magalaw ang inyong mga locator kapag may damage. At ang una ninyong gagawin kapag kayo po ay nag-on ng inyong locator kapag nag-testing ay unahin ninyo itong inyong long range locator. So mauna po ito. So hindi po ito ang mauna. So marami po sa atin ang inuuna ito. So hindi po inuuna ito sapagkat transmitter lang po ito. Unahin po itong device ninyo na pang-locate. So ito po ang mauna. So una, i-on ninyo ito. Yan. Pag na-on nyo na yan, iilaw yan, ibig sabihin good. Isunod nyo naman ang pag-on nito. So i-push ninyo itong button na red, power red button. Then makikita ninyo magla-light yan. So huwag kayong pindot-pindot kaagad dyan na parang piano kasi masisira yung inyong transmitter or inyong gadgets. So pag nakita ninyong umilaw na yung dalawa, so magsisilip kayo ngayon ng copper, silver, gold or diamond na gusto ninyong i-locate. So kapag gusto ninyo yung copper, dapat mag-iilaw din yung selector dito, copper, silver, gold, and diamond. So pag inon ninyo ang copper, so iilaw yung copper. Kapag i-on nyo na naman ang silver, mag-iilaw ang silver. Tapos gold, lilipat naman ngayon sa gold. At diamond, lilipat doon sa diamond. So makikita ninyo functional po ang ating locator kapag ganyan po ang status na umiilaw. So ang problema na naman natin kung paano ang paggamit niyan. So yung paggamit niyan yung una kong video na kung saan ay in-explain ko po sa inyo kung paano ang paggamit, tamang paggamit. Ay ang tamang paggamit nga po ay siyempre ikabit nyo muna yung mga antina. Kasi may 6 na antina, yung iba may 2 o 3 antina. So pag nakabit na ninyo yung antina ay simple lang ang paggamit, isi-shake nyo ng kaunti yun sa ilalim, tapos dahan-dahan na pataas. So ang pagpataas, hindi kaagad na automatic na i-flat ninyo, kailangan naka-vertical muna. Kapag naka-vertical yan, ay hinihila yung magnetic field kung saan ka. So vertical, so makikita ninyo na nagkakaroon siya ng magnetic field kapag vertical. So nalilito kasi yan kapag naka-flat. Ang flat po ay ginagawa lang po yan kapag once na tumapat kayo sa object ay pwede ninyong i-flat para makaikot. So, para makaikot ay i-flat ninyo ang inyong locator. So bakit umiikot dito? Mayroon dito sa ilalim mayroon po ditong nakabaon, kaya naikot po yung ating locator. So dito sa ilalim dito ay may nakabaon po dito, so kaya naikot po ang ating locator. Nakita nyo na mayroon ditong nakabaon, kaya naikot po ang ating locator. 30 feet po ang nandito. So pag umarap kayo dyan, kaya makita ninyo, vertical siya. Bumabalik yan. Yan, makita nyo. Yan. Pag dito ka naman sa opposite side, pag vertical, dito
tumuturo siya. Oh. So vertical, medyo pababa. Pag nakatapat kayo sa items, yan na yung ipa-flat ninyo. Kapag tumapat kayo sa items, at mapapansin ninyo na nadidetect talaga ng locator yung ilalim. So vertical, kapag naghahanap, vertical. Yan. Vertical. Then, pag dito na, flat. Kapag nandito kayo sa items. Hindi naman yan iikot dito sa iba. Ayan. Wala, di ba? So, kung dito ka sa ikot yan. Yan. So, lipat natin dito. Ayaw. Oh. Yan. So, ibig sabihin, mayroon ditong nakabaon sa ilalim. So, vertical lagi ang paghawak ng axe locator. So, lagi pong vertical. So, ano-ano po yung mga bawal? Yung mga bawal na dapat natin gawin kapag nag-detect tayo. Kailangan wala tayong mga pera, relo, walang relo sa ating katawan, walang alahas dito na kwintas, wala tayong kwintas, at malayo tayo sa mga power lines o kuryente. Bakit? Napaka-sensitibo po kasi ng locator na ito, kasi nadidetect niya yung radio frequency, yung mga frequency po ng mga power lines, katulad ng mga signal po ng mga globe, mga smart, ay hihigupin po ng axe locator sapagkat sensitibo po talaga ang axe locator, gawa ng long range ang pagkagawa sa kanya. So, ang mga bawal, kidlat, alahas. Yung kidlat, mahalaga po na iwasan natin ang kidlat kasi madadamage po ang microchips sa loob. Yung signal ay masisira at hindi na po makakapag-detect yung ating axe locator. So, mahalaga po yung mga avoid, yung mga bawal na kung saan ay dapat natin iwasan yung mga bawal, yung pagdadala ng mga kung ano-ano sa ating katawan, mga metal, sapagkat sensitibo po ang axe locator. So yun po ang ating maibahagi sa inyo kung ano-ano po ang bawal at tamang oras ng paggamit ng axe locator, at sana po ay nakapagbigay tayo ng kaunting kaalaman, karagdagang kaalaman po tungkol po sa paghahunting sa mga makabagong teknolohiya. Maraming salamat po sa inyo.